Isa sa naging kasamahan ko sa pagbingap ang aking natulungan. Siya si Tatay Bogart na nakatira sa sirang bahay. Di ko lubos maisip na ganito pala ang sitwasyon ng kanyang tirahan. At nang makita ko ang kanyang higaan ay labis akong naawa. Tara mga kalingap, panoorin po natin ito at huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. Hello mga kalingap, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. At ayan, ating pong pinuntahan na isa po sa sumasama sa atin pag tayo na-scout. At nakilala ko rin po, napakabait niya. Isa po siyang senior citizen. At ang kanyang hanap buhay po ay yung nagpapataya lang po sa wedding para kumita ng pera. Yung porsyentuhan kumbaga po, kung may patama, doon lang po siya nagkumikita. Kung wala, kakaunti lang po, kakarampot. At ayan po, nakita ko po ang kanyang bahay ay sobra pong nakakaawa at talagang kailangan niya din po ng maayos na tirahan po. Kasi bilang senior citizen po, kailangan din po niya ng may maayos na matutulugan. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po kayong updated po sa mga bago kong uploads. So tara mga kalingap, tulungan po natin at nakakawa po ang mga senior citizen. Tara po. Ito mga kalingap ang kanyang bahay. Kung mapapansin po ninyo na talagang grabe. Yan po mga kalingap. Tao po. Kuya Bogart. Kuya Bogart, kilala mo ako? Grabe. Grabe ang bahay mo, Kuya Bogart. So yan mga kalingap, si Kuya Bogart na isa po sa nakakasama natin. Kuya Bogart, kamusta na? Na ito, medyo buti naman. Nakakapulungkot nga ang buhay ko eh. Siguro buhay ako. May pamilya sa anak ko eh, hiwalay naman kami. Ayaw na yung papunta ng asawa ko yung mga bata sa akin. Kuya Bogart, okay lang po ba na itong video ito ay lumabas po sa YouTube, sa social media? Dahil dito pa ako kumukuha ng pantulong po sa mga taong nangangailangan. Kung ano po, okay naman po. Maingat na tutulungan mo pong kasulad ko. Isang walang-wala. Ilang taon ka na nga po, Kuya Bogart? Naluluha pati ako ng Ilang taon ka na nga po? 67 na ako, Kuya Vincent. Grabe. Hindi ba nakakayang naluluha? Sabi, babae lang na iyak. Okay lang po yan kasi sa mga nararanasan po sa buhay. Binaluwa si Tatay Bogart. Yung anak ko, may natutulugan kahit pa paano. Kung ako ay, ang trabaho ko lang ay magpataya. Magpataya po. At wala, mag-apply ka ng trabaho, sabihin hindi natatanggap senior. Pwede pong makita, Kuya Bogart, yung pinaka-loob ng bahay. Pwede pong kayo mauna po. Pwede. Kalina. Natulog ng bahay ko. Baka may kubura na dito. Dito lang ako natutulog para ako nakahiga sa pantyong na open. Ganyan. Ganyan po ang tulog mo, Kuya Bogart. Dito lang ako natulog. Grabe, may itlog pa po. Parang yan, pain lang yun. Tuwa ng mga bata, plastic na ito yan eh. Pain? Pain yan ay kasi yung manok, hindi na bumalik. Sinain ng aso ang itlog. Ito lang pinagtsatsagaan ko kahit paano. Grabe, tuluan na pala. Tuluan na nga yan. Bigyan ko lang ng sako para... Tara dito, Kuya Bogart. Minsan nakatulog-tulog ako, biglang natulog sa pang mga ulan. Dito ka po nasaing. Sa lamisa. Kasi yan ang kay Vincent, naluluha ako gawa ng parang pakiramdam ko sa sarili ko. Ako napaka-inutin ng tao. Baka walang pintang tao sa mundo. Huwag mo naman po, Tatay Bogart, sabihin po yung mga ganyan na hindi ka po inutil, hindi ka po, huwag mo pong isipin na ikaw po ay walang kwenta po. Dahil, Tatay, lahat ng tao may pinagdadaanan yan sa buhay. Huwag natin isisi sa sarili natin. Nagkakataon lang po na naging ganito ang buhay natin. Pero dapat sa isang tao po ay nagsusumikap, nagtsatsaga po sa hamon ng buhay. Nagsisikap naman ako, Kuya Vincent. Opo. Para hindi ako magagawa ng hindi maganda. Opo.
ginagawa ko maski pagpataya. Kung makapatama, salamat. Kung wala, pasensya. Matagal ka na po dyan, Kuya Bogart, nakatira po. Matagal na, 2019. Tagal na po. Dito na ako. Parang ang tingin ko, Kuya Bogart, isang bagyo lang, tumba na to. Oo, isang bagay. Kung hindi ko nga tinukudan, hindi ko tinulungan nila na tao doon, natukudan, hindi bagsak na yan. Opo. Matutuloy ako dyan sa damuhan. So nasabi niyo po, Kuya Bogart, sa pagpapataya ay pag tumama lang, doon ka lang po kumikita ng maayos. Kakabili ng maski mga 5 kilong bigas, gano'n. Pero pag wala, Pag wala, ay di akay. paano po yan, kunyari, na hindi po kayo nakapataya, ano po yung pangkain niyo sa pang-araw-araw? May yung mga bakod na yan na kamuting kahoy ay pagbubunlisan, may laman, 2, 3, nilalaga ko. So, At yun, para makapatid gutom lang na huwag magano. yan na po yung pinagkakaanohan niyo po. Minsan ay binibigyan ako naman yung bus ko. Opo. Next Kapitan Renato de la Punta. Dahil ako ang tagatingin yung mga nag-aangga ng mga mahogani at mga kawayan. Kaya ako pinatira dito. Ako ang tagatingin ng mga pasaway dyan. Opo. Kamusta naman po dito ang pamumuhay mo, Kuya Bogart? Ay, nakakaraos naman po. Sa maghapon kahit pa paano. Nakakaawa pang sitwasyon niyo, Kuya Bogart. Dapat sa mga katulad yung senior citizen, may maayos na matutulungan. Pero nakita ko yung tulugan mo, tay. Parang tinagpi-tagpi na lang ng pakatulugan. Di po ba kayo nalulungkot, tatay, na mag-isa po kayo? Nalulungkot din. Ay, ikot ako magagawa. Yung dalawa naming anak ayaw sa akin papuntahin, yung ina. May brainwash niya kung ano mga sinasabing mga wala namang katotohanan. Eh, mga bata nagkakaisip, siyempre. Tsaka yung kagagawa ng biyanan ko, na para kami magkahiwalay, sila ang may kasalanan, hindi ako. Kasi yung nagtatrabaho ko minsan sa Robinson, ang sabi, kung magpapadala daw ako, idaan sa kanila at sila na ang magpapadala. Ang pala, hindi naman pinapadala. Ang sabi ko dun sa panganay niyang kapatid, yung sa Aidin, yung bruhanay na Aidin, yung resibo ng smart padala, hindi man anya nuno inabigay ng resibo at marihong ko. Di ibig sabihin, doon po nang dahilan sa kaya nagkahiwalay. Hindi pa lang pinapadala. Masalimuot din pala nangyari sa buhay niyo po, tatay, sa pamilya. So, tay, matanong ko lang po, ano yung pag ganito na, di ba, pag walang patayaan, ano yung ginagawang paraan para makaraos na sa pangaraw-araw? Naghahanap ako ng mga pako. Pako po. Binibinta ko. Binibinta. Pako at saka mga... Doon ka kung para kumita lang ng pumpera. Saka mga talbos ng kamuting kahoy. Po. Magkano po kinikita niyo yung pera? Depende sa nalikom kong mga pako. Ang pako, magkano na isang malaking tali, 20 pesos lang. Baka 2 tali kung malaki, 40 pesos lang. Nung yun mga talbos ng kamuting kahoy. Maski marami ka nang magaan pa rin kahit kiluhin yun. Tumbukan lang. By the way, tay, kaya ako dito napapunta. Dahil, ayan, gusto ko kasi malaman kung talaga saan ang bahay mo. At nagtanong-tanong ako dito. Kasi lagi ka baga nasama sa akin na hindi mo man ikikwento yung ganito yung sitwasyon ng buhay mo. At grabe, nadurog yung puso ko na ganito pala yung kalagayan ng bahay niya. At isa ka din pala sa karapat dapat na tulungan, Tatay Bogart. Eh, ako naman ang malaking pasalamat ko din sa iyo at pinagbigyan mo naman yung nabanggit ko sa iyo na puntahan mo yung bahay ko. Salamat ko, Vincent. Naluluha talaga ako. Ngayon mo lang kasi, tatay, nasabi sa akin yan eh. Kasi sa tagal natin mong magkakasama, hindi mo na isabi. Ngayon lang talaga, tay. Nahiya rin akong magsabi, baka kung isipin mo na gumagawa, gumigimik ako. Baka sabihin, hindi totoo na ganito ang sitwasyon ng buhay mo. Ako, laking pasalamat ko at sumama ka sa akin ngayon. Pumunta ka dito. Opo. Para masaksihan mo kung nasasabi ako ng totoo, kung hindi. Maraming salamat kay Vincent sa nakakaya na naluluha talaga ako. Hindi ko mapigil ang luha. Sa kabila ng meron pa palang nagtitiwala naman sa akin. Meron pang nagtitiwala na katulad mo na ako ay
tulungan. Ayaw kong magsali yun, baka sabihin, gumigimik lang ako, drama, kasi baka kung, ayaw ko kasi nung magsamantala sa katulad ninyong mga may ganito ang puso. Yung mga mabait kayo sa kapwa. Bakit po labis ang pag-iyak niyo, Tatay Bogart? Ay, sama-sama yun, naalala ko yung Mga problema po ba? mga problema, yung mga maliliit pang mga bata. Naghaharungkat ako sa basurahan para may maibiling gatas. Ano bang mensahe mo, Tatay, sa mga anak mo, sa asawa mo? Baka may mensahe ka at baka mapanood po nila ito. Ang mensahe ko dyan sa mga bata, kayo may mga sariling isip na kayo. Huwag kayong magpaniwala nung kay mama nyo ng puro mga brainwash na kung ano katarantaduhan. Minsan ay punta naman ninyo yung bahay ko. Nandyan lang naman, hindi kayo makasaglit. Ngayon may mga trabaho na kayo. Hindi ako sa inyo nahingi, maski 5 duling. Hindi ako mahingi sa inyo, yan ay buhay ninyo yan. Ang ibig ko na sabihin, maalala man lang ninyo ako kahit kunwari. Maalala ninyo ako, yung mga pagsisikap ko na makatapos ng kahit elementary lang. Kahit mabuhay kayo nang hindi kayo katulad ng iba. May mga magulang na kapustura. Tapos kayo, naghihirap-hirap ako. Maski nag-aaral ako sa basurahan para may pambili ng gatas sa inyo, may pambili ng makakain ninyo. Grabe, naging basurero ka din po pala nung panahon, Tay. Oo. Grabe ang scrap ako ng mga panahon. Tay, may tanong po ako, Tatay Bogart. Hindi ka po ba nalulungkot po dito na mag-isa ka po? Grabe ang lungkot ko. Kaso, sabi nga nila, maghanap daw ako ng makakasawa sa buhay. Sabi ko, kung makukuha ko ay masigit pa doon sa nakasama ko, ay wag na. Di bali na lang. Mabuti pang mag-isa na lang kasi nung ikasama ka sa buhay. Katulad yung nag-isawa ko, away ng away. Kung ano-anong mga hinala, kung ano-anong mga nakikinig sa mga chismis ng mga ako. Mga ilang taon na lang pala, Tatay, no? Mga 70 ka na, 3 taon na lang. 67 ka na po, di ba? 68 na ako sa Mayo 1. Mayo, no? Magka-birthday pala tayo, Tay. May person ako. May 1 ako. May mga din. Siya po. May birthday pares na. So, ayan, Tay, magka-birthday pala tayo. Grabe. Binabati kita, Tay. Advance happy birthday. Ito lang, Tay. Payo ko po sa iyo. Na kahit po ako bata, okay lang po, napayuhan kita, Tatay. Okay lang. Tay, sa ganitong buhay, Tay, mas piliin po natin na maging masaya. Ay, Kung hindi man po tayo, Tatay, na pupunta ng mga anak natin dahil sa nangyari, huwag niyo pong sisihin din ang anak niyo po, ano? Dahil wala man po silang alam sa nangyari po. Gawin natin, Tatay, ipagdasal na lang po natin na sana nasa mabuti silang kalagayan. At malay mo, Tay, magdasal ka lang po, Tatay, na malay niyo po dumating ang araw na puntahan po kayo. lagi naman ako nagdarasal kasi ewan ko. Alam mo, Tay, hindi naman po porkit nagdasal ka, ibibigay na agad po sa iyo ni Lord. May process yan, Tay. Minsan matagal, minsan mabilis. Basta mas piliin po nating maniwala kay Lord. Ay, Tiwala tayo, Tay. Ano? Huwag kang susuko, Tay, sa hamon ng buhay. Lahat ng tao may problema. Diba? Pag mo ko ay kamatayan ng ano dyan. Yan, tama. Pero may gusto akong ipaabot sana. Opo. Sana marinig yung mga katulad yung kapatid niyang asawa kong panganay na sobra naman ng ano, bakit naman ganun ang ginawa mo? Eden, di na kumaati sa iyo, walang iya kay Eden. Yung parang mga padala ko, hindi mo man ipinapadala. At kayo ang nagpapasasa ng pinaghirapan ko na para sa pamilya ko. Nagtitis ako ng itlog at tuyo sa trabaho para may pampadala sa pamilya ko. Hindi mo man pala pinapadala. Grabe po yung ninakit mo dahil sa nangyari. Alam ko, Tatay, na mahirap kalimutan yan kasi pamilya mo yung nawala. Pero pagdasal mo na lang po, ano, Tatay? Basta tiyaga lang po tayo sa hamon ng buhay. Vincent, nabanggit kong birthday mo din pala sa Pizza Uno. Magka-birthday pala tayo. Happy birthday ka, Vincent. Happy birthday po, happy birthday. Salamat. Grabe, magka-birthday pala tayo, Tatay. Labor Day, ano po?
May 1st, 1956. 1956 ka po. Tanda na din talaga nila. Ano po yung mga pinagdaanan niyo po sa buhay na alam niyo pong tumatak na pwede niyo pong i-advise para sa akin, Tatay Bogart? Ano yung bagay na pinagdaanan niyo po? Siyempre, ganito, sa edad kong ganito, 31 na po ako. Ano po yung may advice niyo po sa akin? Yung ganong edad niyo po, ano po yung mga nangyari sa buhay mo na pwede ko pong makakapulutan ng paral po? Marami akong pinagdaanan kasing trabaho, pero siguro hindi mo kakapulutan ng ano yun, pag ng ano kasi. Yung mga ano po, yung mga nangyayari po sa buhay, yung mga ano po, yung bukod sa trabaho, yung nangyayari sa buhay. Trabaho sa Manila, halos yata lahat ng pabrika na pasukan ko sa Metro Manila. Kaso ang nangyari, pag hindi maganda ang palakad, ako mismo ang gumagawa ng paraan para diskarte lang talaga. para malis, tapos apply na naman. Marami akong in-apply na trabaho. Laging trabaho din ako, nag-construction din ako. Naging operator ako ng Mariwasa Tiles sa Rosario. Naging regular ako. Ibig sabihin, marami ka din pala naging trabaho. Kaso, medyo waldas. Nagastos. Hindi ka po nakaipon ng pera. Hindi nakaipon ng ano. Kasi, may pera na ako. Hindi ko naisip na balang araw, mga pamilya pala ako. Waldas, iskasyon, desko, picnic. Alam ko na, Tay. Ang natutunan ko sa iyo, yung pag nakakapit ng pera, dapat pala ingatan. Yun. Kasi darating ang panahon pa nagkapamilya. Yun ang namalian ko sa buhay ko. Yun ang natutunan ko, Tatay, sa ano mo. Na pag may hawak ako ng pera, one day millionaire. Dapat pala tinatago. Yun, kasi hindi ko naisip. So ngayon, Tay, may tanong ako sa'yo. Nakahulog ka ba ng mga SS mo? Yung sa pag-ibig, yung mga ganun, PhilHealth, yung kasalukuyan ko, Vincent, na ako nasa Mariwasa, pinsinas katapusan ng kalta sa amin yung forma namin. Kanya lang, nung mag-verify ako sa SS ko na 19 month, hindi pala niya inihulog, binubulsa ng grabe nangyari sa ito. At bibili pala siya ng bagong jeep na saraw. Halos lahat ng mga katrabaho, ganun ang ginawa. Kaya, pero bumawi yung mga katrabaho ko. Sinabihan ko lang sila, yung forma natin, bumili ng bagong jeep na saraw, pamasada, kayo nang bahala. Grabe naman. Para makabawi kayo, nalabas yun ng ganitong oras. Galing dun sa ano niya at mamamasada. Kayo nang bahala. Grabe yung ginagawa sa iyo. Kasi nung pag-verify ko dyan sa SS sa Daig, na 10 month lang ang laman. Di ibig sabihin pala, Tay, dapat huwag magtitiwala. Yan, ibig sabihin, kahit kamag-anak mo na, huwag kang gaanong tiwala. Kasi may mga kamag-anak na mapagsamantala din. Tay, buti wala naman pong asin sa loob. Ay, kasi malapit po sa ano na po. Hindi natin masigurado kung ulat. Pero yung parang, sabi nga ni Boss Ato, bilisin mo ano, baka meron na doon sa loob ng bahay mo, ay baka ikaw ay matuklaw. Di yung pabiro kong sagot, ay hindi man maano sa akin yung asat, magkakaharap sila ng kapwa ahas. Grabe. Yan ang biro ko. Pag malakas siguro tayong ulan, baha na dyan sa loob. Hindi naman. Hindi naman po. Kaya sa sako sinawadan ko ng mga sako. Di paano po, pag naipon dun, taktak pa din yan, Tay. Hindi man, pabuhos mo niya doon sa... Pabuhos po. Kasi may natatak pa din sa ano ko. Walang bintana pati ang bahay niyan, mainit dyan. Wala ka ditong Tatay, kuryente. Wala. Grabe, ang lungkot ng pag ganito, Tatay. Ang ko lang dyan, parang akong tabi sa kalo ako yung nakahiga doon sa pantyong, tapos ang nasa ulinan ko, kandila. Isang kandila. Ganun? Yun ang ilaw. Pero meron man akong flashlight na kung sakaling merong may magamit. Kasi minsan may kung walang bako dyan, may umaaligi dito. Humihingal-hingal, parang pagod na hayop. Ikot-ikot niya sa bahay. Ano pa pala yun? Baka aswang. Mga 3 ikot, 4, umaalis naman na. Pero wala po ditong aswang. Aswangin lang dito kung may sakit. Pero di ka ba nakaranas pa yan dito, mga ganyang kababalagan? Nakaranas na ako dito. Ano pong naranasan niya dito? Ganito, nung unang dating ko dito, kwento ha. Wala pang bubong, wala pang tabing. Ang yung sako na paghangin niya, ganyan. Nagluluto ako ng gabihan ko.
nagtataka ako. Wala naman ditong tubuhan. Hinapunan ako ng napakalaking doktor na puti. Hindi tinapid ko, ano bang mensahe mo? Huwag mo akong takutin at nagluluto na ako ng makakain ko. Tinapid ko siya. Nagbayot. Mamaya naman hinapunan ako ulit. Ano bang mensahe mo? Sabihin mo na. Hindi yung ano ko. Pinuha ko na yung kanin, hindi pa nito. Pinahon ko na. Dinala ko na sa loob. At para kong nagkalain ng pambawang sa baboy na malabtok, malambot. Opo. Para lang mabusog. Pagdating yung mga nagbabandang alas 12, may naamoy ako yung amoy sigarilyo ng matanda. Ibinayaan ko. Yung aso, Taon ng taon. abanti atras. Tapos yung buntot na kaganyan. Kabahag. Hindi takot. Yun yung sabi daw. May nagbusis matanda. Amang ano ang nagtabuhin ng masamang hangin at nagkubo ka dyan. Ang matanda. Sino ka? Alas 12 ng gabi. Nilabas mo? Hindi ko nainig. Tinatanong ko, anong masamang hangin na nagtaboy sa iyo at nagkubo ka dyan? Parang wala sa loob na sagot. Nagsalit ako. Bago ako nagtira naman po dito ay may basbas naman ako ng nangangasiwa din sa lupang ito. Sabay nakatulog ako. Talaga iniisip ko. Sino kaya yun? Iniisip ko yun si Tamado. Sinanong ko, Tatamado, nagpunta ka ba sa bahay kagabi? Hindi bakit? Kasi pinuntahan ako ng matanda doon. Naamoy ko yung sigarilyo, katulad ng sigarilyo ng amoy. Tapos, tinanong ako kung ba't daw anong naisipan ko ba't nagkubo ako doon. Hindi niya ako naglabas ng bahay, sabi na Tatamado. Ano pala yung multo o ano? Ewan ko. Tapos, sunod na naman na gabi. Wali pa isang gabi man. Binalikan na naman ako ng matanda. Grabe, kakatakot. At yan, hindi na ako naimit kung ano nang... Baka mahingi lang pong ulam. Wala pa yan mga bubong yan. Yung ang bagang sako na Tagpi. pinagtagpi na sako. Yun lang. Kung may gumapang ang ahas ay pwede akong kapangan dyan sa higaan ko. Opo. Mga bala lang tapos sa sako. Ay, ano pa dyan? Bulasan pa dyan. Nakakatakot naman dyan dito, tatay. Tapos, mayroon akong dyan sa itaas ng pili na yun, no? Tabi-tabi po. Sa itaas ng pili na yan, ang gaganda ng mga sonata. Ano sonata? Mga sinaunang sonata, yung mga tugtog, ang gaganda, mga sinauna pa. May tugtog sa may pili. Oo, sa itaas ng gagaling. Grabe. Tapos parang may nagluluto ng ulam, ang napakabango. Ng tintay ko. Baka inaakit ka, tatay. Ayun ko, basta sabi ko, anong kanya, ang napakabango naman ang niluluto. Tapos sigang tugtog. Yung mga sinauna pang tugtog doon ang gagaling sa taas. Ay, nagtaklid na lang ako ng ano. Nakatulugan ko lang din yun. Baka maligno, ano? Ewan ko. Ngayon, napag-isip ko yung tansong pula. Yun daw ang panguntrasan. Nahalungkat ko din sa ano. Pinintas ko. Buti tayo dito. Ngayong mga ganitong panahon po, wala na. Wala na. Tsaka May anting kata po ay. Tsaka yung binigyan din ako, ito pa ang kwento ko. Kwento ng totoong nangyari sa buhay ko. Opo. Yung namatay yung nanay noong, ay biyana noong kapatid ko. Namatay yun nakaburol. May dumating yung babae, yung matanda, na hindi pa maanong muka. May ipinatong siya doon sa silya, na ito ay gamitin mo, makakatulong sa'yo. Pagkakita ko sa'yo, Vincent, ito ang iniwan niya. Ingatan mo, makakatulong ito sa iyo. Mawala tayong pakita. Hindi mabawal, hindi ko man yan inuutuban. Ito ang iniwan niya, baliktaran mo. Kaya ito pinagpabinditahan ko ng magaling yung parik dyan. Huwag mong iwawala, ingatan mo. Makakatulong ito sa iyo. Kaya ito, pag ito dalaga, hindi na ako na, dati dyan, pag ko, nangangalisag ang balahibo ko. Tsaka,
Tay, grabe, pinapanindig mo yung balahibo ko. O tay, Kung paano yan? Para saan yan? para sa ito tay. Diyan mo ito. Mula yan sa aking YouTube channel tay. Makatulong mo lang kahit papano para sa iyo. Ramdam ko tatay ang kahirapan mo. Ramdam ko na kung gaano ka magsakripisyo. Naluluha na naman ako, Kuya Vincent, sa gawa mo. Para kung napaka ng puso mo. Matulungin ka sa kapwa. Naluluha ako. Sa dinami-dami ng mga tao sa mundo ay mayroon pa man katulad mo na mapagkawang gawa, matulungin, maunawain. Salamat tayo. Ang inaano ko, iniisip ko kasi, hindi pa man tayo gaanong matagal nagkakilala. Pero ang turing mo sa akin, isang kakatanda mong kapatid. Opo. Salamat, Kuya Vincent. So, ayan tay. Hindi ko na pipigilan ang luha. Sana po napasaya po kita, ano? Masaya akong Naluluha. naluluha at Subject. nangyayak ako sa'yo, Kuya Vincent. Huwag ka pong maya sa akin tay. Basta sa Hindi akin kaya- tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Hindi kaya isipin ng magkano gumigimik ako. Hindi yan tay, totoo. At least nakita ko tay, ako po makakapagsabi na totoo po ang ganitong buhay mo. Talagang kailangan mo ng tulong. Ano ba ang tayong kailangan mo, Kuya Bogart? Baka may kailangan ka po. Ako sana, kung ito na nga yung sarili kong luti, maski lang sana matutulugan na maayos, hindi ako naghingi ng malaking bahay. Hindi man ako aabutin ng daan taon, ako yung mapapara man din. Lahat man tayo, pupunta man tayo dyan sa ano. Ako lang ay habang nandito pa man ako sa lupa ay maranasan ko makatira man ako sa maayos-ayos na bahay. Kasi nung kasal ko nung ako'y di pa ganito katanda, naranasan ko tumira sa bahay na Crystal House. Crystal House, lampasan lahat. Wala kang makita. Salamin lang. Walang salamin. Wala. Walang salamin yan. Maski lampas-lampasan ang hangin dyan, ulan. Basta tay, ingat ka lang po dito, ano? At ako po ialis na at marami pang pupuntahan. Kuya Bogart, ingat. Advance happy birthday. Ano po? Ngayon din sa iyo, Kuya Vincent. Maraming salamat at ako'y pinuunlakan mo doon sa nabanggit ko sa iyong Ano po? napuntahan mo ang bahay ko. Tingnan mo. Assist na puntahan ko na tay. Ngayon, Nabisi baga ako tay, ano? Pero sana naintindihan mo. naintindihan ko, Kuya Vincent. Marami akong tinutulungan. Hindi ko makakalimutan itong Kasi sinabi mo lang yan sa akin, mga nakaraan lang, nakalipas na araw lang di ba? Busy ako ng birthday boy si naman Rina. at ako'y pinaniwalaan mo yung Sinabi mo? baka kung akala mo ako'y gumigimik lang Opo. Sige tay, na niluluko lang kita. Ayaw kong ganun kasi totoong tao lang talaga. kung sino yung nakakatulong sa akin, ayun din ang gusto kong tulungan din naman. Sige Yung tay. abot ng kakayahan ko. Opo, ingat palagi. God bless po. Ano? Bye-bye na tay. Maraming salamat din, Kuya Vincent. Sige po. Sana man ay pagpalain ka ni Lord na kahit saan ka man pumunta ay marami ka pang matulungan na katulad ko. Sige po tay. Bye-bye po. Bye-bye tay. Salamat din, Kuya Vincent.